Magalak kong binabati ang lahat ng kasama natin ngayon sa Voice of Sea, pag-ibig ng ating Panginoong Kristo. Mayroon akong pinapanood ngayon na isang Netflix drama na matagal nang natapos at ngayon ko lang ito inumpisahang panoorin. Ang title ng drama na ito ay Romantic Doctor Kim Sabu. Doon sa last episode, yung direktor at yung doktor na magkaibigan ay naupo at nag-usap. Hindi ko makalimutan ng kanilang pinag-usapan. Yung doktor ay isang tao na binavalue ang buhay, habang ang direktor ay after lamang sa kanyang promotion. Ang sabi ng hospital director sa doktor ay, magbabago ba ang mundo kapag pinagpatuloy mo iyan? Sagot niya ay, hindi naman ito about para sa pagbabago ng mundo. Ang sagot ng doktor, habang aking tinitingnan ang aking mga pasyente, iniisip ko na lamang na ako ang huling pag-asa nila para mabuhay. Sabi nila ito ay kabaliwan, pero para sa akin, ito ay romance. Naniniwala ako, bilang isang Kristiyano sa panahon ngayon, ay dapat ganun din ang ating pag-iisip, na tayo ay ang huling pag-asa ng mga taong ating nakakasalamuha at hindi lamang maging religious na nakatago at halos hindi makilala apart from the world. Sa panahon natin ngayon, tayo ay dapat mamuhay na si Jesus ang nakikilala sa atin. Ito ang tinatawag nating life of faith. Saan ba tayo patungo ngayon? Parang kahapon lamang nung nagumpisa ang taong 2024, pero ngayon ay tayo'y nangangalahati na. Umaasa ako na tayo'y hihinto at ating aalalahanin yung ating mga promises na binigay sa ating Panginoon nung nag-start ang taon na 2024. Ang 2 Timothy ay nasulat before mamatay si Paul. Pag binabasa ko ito, nare-remind ako kung paano siya binago ng ating Panginoong Hesus at yung passion niya bilang isang evangelist at mag-share ng gospel. Ang mensahe natin ngayon ay sinulat niya para kay Timothy na isang pastor at gusto ko ito i-share sa inyo bilang mga worshipper sa karagatan na ngayon ay nasa spiritual battleground. Sa 2 Timothy chapter 2, hinikayat ni Paul si Timothy na siya ay samahan sa hirap bilang isang mabuting kawal ni Jesus. At ang hirap na ito ay for the sake of the gospel at isang pruweba ng isang pagiging mabuting kawal ng Panginoon. Niremind niya si Timothy na kailangan niyang tandaan at bantayan ang tradisyon ng Christianity na nagmumula pa kay Yesu Kristo. Kasama dito ang pakikibaka against sa mga false teachers na parang isang paminsalang tumor dahil si Jesus lamang ang sapat para sa ating kaligtasan. Binigyan din niya si Timothy ng isang importanteng aral. Hinikayat niya ito na siya ay lumayo at tahakin ang daan ng matuwid, pananampalataya, pag-ibig at kapayapaan sa mga tumatawag sa Panginoon ng may taos puso dahil ganito tayo makibaka bilang isang mabuting kawal ni Jesus. Sabi sa chapter 2 verse 1 to 3, kaya nga anak ko, magpakatatag ka sa tulong ni Kristo Jesus. Ang mga iyong narinig sa akin sa harap ng maraming saksi ay ituro mo rin sa mga taong iyong mapagkakatiwalaan at may kakayahang magturo naman sa iba. Makibahagi ka sa hirap tulad ng isang mabuting kawal ng ating Panginoong Heso Kristo. Gusto ko ibahagi sa inyo ang dalawang importanteng bagay about dito sa paghihikayat ni Paul. Una, binigyan niya si Timothy ng way para maging malakas at matatag kahit na siya ay mahiyain at hindi masyadong makibo, na ang grasya ng ating Panginoon ay matatagpuan lamang sa ating Panginoong Heso Kristo. Sa madaling sabi, hinikayat ni Paul si Timothy na ibahagi kung anuman ang kanyang narinig para sa ibang mga saksi. Pero bakit nga ba hinikayat ni Paul si Timothy upang magturo sa iba? Hindi lamang magturo ng word para sa sarili niyang kaalaman, kung hindi para sila din ay magkaroon ng kakayahang magturo sa ibang hindi nakakaalam. Hinikayat din niya si Timothy upang maging isang mabuting kawal ni Jesus at i-share ang paghihirap. Niremind niya sila
na kung sino man ang nasa military ay kailangan malugod ang kanilang mga superiors na nananawagan sa kanila. Paano nanawagan ang Diyos sa atin para malugod siya? Mamuhay tayo sa kanyang kaluguran bilang worshiper sa ministry at service. Merong mga struggle sa buhay Kristiyano. Marami tayong kailangan pagtagumpayan para maisakatuparan yung calling sa atin. May mga oras na nasusukat ito araw-araw. Meron din naman times na nasusukat natin ng faith base sa ating comfort, status at pagmamayari instead na binabase natin ito sa Lord. Paminsan, ang pagsukat na ito ay naglilid sa ating pagdurusa at sakit. Pero malinaw na kailangan nating sumunod. Tandaan na meron tayong pananampalataya upang magpatuloy at piliin ang Lord. Sa verse 14 hanggang 19, hinikayat ni Paul si Timothy na makilala siya bilang isang manggagawa na walang kinahihiya sa harapan ng ating Diyos. Dito nakukumpara ang karakter ng false teacher na nagkukos ng paghihirap sa simbahan sa Epeso sa attitude at karakter ng isang manggagawa na walang kinakahiya sa harapan ng Diyos. Sabi sa 14 to 15, ipaalala mo sa kanila ang mga bagay na ito at pagbilinan mo sila sa pangalan ng Diyos na iwasan nila ang mga debating walang kabuluhan at walang ibinubungang mabuti. Sa halip, ito'y nagpapahamak lamang sa mga nakikinig. Sikapin mong maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, isang manggagawang walang dapat ikahiya at dapat nagtuturo ng katotohanan. May dalawang klase ng manggagawa ang ating Diyos. Ang isa ay kanyang inaaprobahan at ang isa ay kanyang kinakahiya. Sino ang aprobado at sino ang kinakahiya? Sa passage natin ngayon, matututunan natin na ang iyong mga tumatahak sa buhay ng katotohanan ang approve at walang dapat ikahiya. Gusto kong pagbulayan natin to at i-share kung paano tayo magiging recognized na manggagawa ng ating Panginoon. Una, tayo ay maging worshiper sa gitna ng karagatan na naiintindihan kung ano ang tama. Sa Latin, ang salitang nakakaintindi ng tama at nagtutuwid ng daan ay iisa ang ibig sabihin. Magtuwid ng daan. Ito ay isang phrase na ginagamit ng mga sundalo bago ang giyera sa paghahanda ng daan. Sa literal, pagkatapos nila ihanda ang daan, doon matatagpuan sa dulo ang Roman Empire. Ito ang ibig sabihin ni Apostle Paul. Tayo ang naghahanda ng daan patungo sa katotohanan. Tayo ang nag-i-introduce at gumagawa ng daan sa mga taong nawawala ang landas. Sinasabing ito ang tamang daan. Ang daan ay ang ating Panginoong Hesus. At kung sino man ang namumuhay tulad ng ating Panginoon ang nagre-reveal kung ano ang katotohanan. Sinabi ni Jesus, ako ang daan, katotohanan at buhay. Tayong mga Kristiyano sa panahon ngayon ay dapat nagpapakita ng daan at namumuhay sa kanyang salita bilang ating pinaka-priority. Ihanda ang ating buhay para sa katotohanan na makita si Jesus sa ating mga buhay. Ito ang kailangan nating gawin. Upang matukoy ang tama, dapat tayo ay pangunahan ng kanyang mga salita ng gospel. Kaya hinihikayat ko kayong manatili sa kanyang mga salita. Importante na meron tayong kaalaman. Ngunit kailangan natin mag-obey yan sa pamamagitan ng kanyang salita. Kapag tayo malungkot, masakit, may mahirap at may dinadanas, nakakatulong na may kasama tayo. Ngunit sa huli, ang Diyos ang gagawa ng daan na kailangan nating mapalapit sa kanyang salita. Pangalawa, kailangan nating ma-recognize bilang isang worshiper sa gitna ng karagatan. Ang word na ito na recognize ay reference sa barya na ginagamit ng mga Romans. Ang baryang ito ay masusing kinakilatis gamit ang kamay at ito ay dumadaan sa 10 proseso. Sa huli, ang kumikilatis sa barya ay sinisigurado na maayos ang pagkakagawa dito. Pagkatapos, kanya niya itong sineselyuhan at kung hindi, kanya itong tinatapon sa apoy. Kapag ito ay pasado, tinatatakan niya ito gamit ang Emperor's Seal. Ito ay ang documus. Ibig sabihin ay recognize. Habang aking minemeditate ang verse na ito, naisip ko na marami ding ganitong validation sa buhay ng isang Kristiyano. Gusto ko iparating na despite sa mga isinuko natin bilang mga Kristiyano at sa mga persecution na ating kinakarapan, kailangan nating tandaan na may grasya.
ang grasya ng krus ni Jesus na binigay sa atin na dapat nating panghawakan. May process of recognition na kailangan. Kailangan nating magpakatatag at mapaglampasan ito. Kahit na walang magbago o hindi man tayo mapansin, patuloy lang tayo sa ating pananampalataya at sa commitment natin sa ating pagsunod. Bilang people ni Lord, kahit tayo walang natatanggap, pag tayo'y mapagkumbabang lumakad sa pagsunod bilang sa Kanya, then makikita ang buhay ni Jesus sa atin. Finally, sa dulo ng 2 Timothy chapter 2 verse 15, sabi doon na sikapin mong humarap sa Panginoon. At ang salitang iharap ay ginagamit sa seremonyal at sa legal. Ang pagkakaintindi ko dito ay buhay na hinaharap sa ating Panginoon upang kanyang gamitin ng naaayon sa kanyang nais. Ibig sabihin ay buhay na lubos na pinagkakaloob sa kanya, nagtitiwala sa kanyang paghusga at ang buhay natin ay ating nilalagay sa kanyang mga palad. Ano ang magiging result pag tayo ay sagana sa kanyang salita? Basahin natin sa 2 Timothy chapter 3 verse 17. Upang ang lingkod ng Diyos ay maging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Sinasabi sa Bible na pag tayo ay dumaan sa proseso na ito, tayo ay nagiging karapat-dapat at handa sa anumang mabuting gawain. Lubos at masinsinang handa kung anuman ang nakakalugod at nakakapag-approve sa Diyos. Kahit na tayo man ay aprobado at kilala ng buong mundo, kung ang Diyos ay hindi tayo aprobado, magiging miserable at hopeless ang ating buhay. At kung sa ganun pa man, tayo ay hindi kinikilala at aprobado ng mundo, kung tayo naman ay mabuting manggagawa na kinikilala ng ating Diyos, ito ang pinakamasayang buhay para sa atin. Saan nanggaling ang kasiyahang ito? Galing ito sa aproba ng ating Panginoon. Sino ang kanyang inaaprobahan? Hindi lamang ang mga nagsisikap at nagtatrabaho ng mabuti, kung hindi ang mga nag-aaral ng kanyang katotohanan. Sinasa katuparan ito ayon sa nilatag ng ating Diyos, pagpapasakop, pagpapawasto, ginagabayan sa katuwiran upang maging tunay na isang man of God. Hinahanap niya ang kanyang mga manggagawa, lubusang nagmamasid sa mga handa na man of God na kanyang kikilalanin at kalugod-lugod. Wala itong age limit or qualification. Ang tinitingnan ng Diyos ay ang pagpapahalaga natin sa kanyang salita na higit pa sa ating mga buhay. At kung tayo ay nagsusumikap na sumusunod sa kanyang katotohanan. Ikaw ba ay isang manggagawa na kinikilala ng Diyos or ikaw ay isang nagsusumikap bilang maging isa? Ako ay umaasa at nananalangin na tayo ay tumatayo at sumusunod sa kanyang mga salita nasaan man tayo. Tayo ay manalangin.